Alright, what's up mga brody? Paga rin again with Click 160 ulit tayo. Ang dumi ng motor ko. Grabe ka naman. So ang putik kasi dun sa amin eh. Ang topic natin ngayon for today's video, may nag-message sa atin sa Facebook page natin, no? Kung kamusta daw ba ang Click 160, kung sulit ba siya bilhin ngayon, ano mga feedback ko sa kanya. Na long ride naman na natin to ng 2 beses. Unahin ko yung mga ayaw ko sa kanya. Yung shock niya, yung front shock and rear shock, so matagtag siya mga brody. So kung may budget kayo, magpa-repack kayo sa harap. Yung sa rear naman, pag solo ride, sa katulad ko na magaan, no, 61 kilo lang, ano siya, matagtag din siya. Pero pag kami angkas kayo, hindi nyo na ganong ramdam. Yung front shock na lang talaga. Plano ko din ipa-repack para mas maganda naman yung play, para komportable tayo sa biyahe, no? Since ito ang gagamitin natin sa mga long ride natin. Actually, konti lang yung ayaw ko dito eh. Kasi nga, na Honda to eh. Ayun pa, yung brake system pala nito. So, totoo lang, mahina ang preno ng Click 160. Ewan ko lang sa ibang Click 1, ewan ko lang sa mga 125, 150 or other Click 160. Ang feedback ko talaga sa kanya is mahina yung preno niya. Kaya bumili ako ng ng big disc tsaka ng Racing Boy caliper. So ang sabi sa Facebook group, mas okay daw pag naka big disc, no? Sino malalaman natin. Kaya ako bumili ako ng big disc tapos Racing Boy na caliper. Ganun din sa likod, napakahina ng preno niya mga brody. Kumbaga, i-compare mo sa ibang motor, katulad doon sa Rusico, napakalakas ng preno nun sa harap. Ito nga yung preno niya sa harap, hindi ganun kalakas eh. Yun lang naman yung ayaw ko sa kanya eh, no? Yung front shock niya, yung braking system, yun lang halos ayaw ko eh. Wala nang iba. So the rest, yung mga nagustuhan ko sa kanya, yung looks, di ba, may forma naman talaga to. Tapos sobrang tipid pa sa gasolina. Even ang 160cc na scooter siya, no? Ang tipid sa gasolina. At bukod doon, mabilis pa. So may power siya mga brody, no? So kung usapang kunyari racing ka, papalag to. Lalo na kung usapang all stock, papalag tong 160. Mangiiwan talaga to. Yun lang, wala akong masabi. Nung nagawa ng Honda yun, no, matipid na tapos mabilis pa. Ina, saan ka pa? Meron pang ibibilis to mga brody, no? So once na nag-upgrade tayo ng panggilid natin, wala akong planong i-upgrade yung engine na ito eh. Plano ko talaga CVT only lang. So abangan nyo yung mga paparating natin na upgrade dito sa Click 160. So last na long ride namin, dalawa kami ni Mrs. Ang tinakbo na ito, ang gas consumption namin is 51.3 km per liter. So full tank yun. Sabihin na natin hindi accurate, kasi meron magko-comment yan, hindi mo accurate yan eh. So kasi hindi naubos yung gasolina namin noon, ang layo ng biniyahe namin. So tapos puro uphill pa. Syempre mas malakas kumonsumo ng gas pagka pataas, pagka puro pataas kaysa sa patag. Tapos may angkas pa. O di ba, panalo. Yup. So ayun lang mga brody, quick vlog lang to at maraming salamat sa panonood. Sana madalas pa tayo makagawa ng video. So meron kasing problema yung cellphone ko eh, kaya yung GoPro ko minsan pang portrait lang, hindi ako nakakapag vlog ng ganito, yung gantong style, landscape, pang motovlog. Alam ko marami naghahanap sa inyo nun. So yung cellphone ko kasi may problema eh, so papalitan ko pa siya. Bibili pa ako ng bago. Baka sana itong paparating na buwan para makabalik tayo sa motovlogging. So ayun lang mga brody, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, peace out.